Nagsisimula ang pelikula sa isang gym kung saan ang isang MMA fighter na si Octavio Bergman ay inihahanda ang sarili para sa isang match-up mamaya sa araw na yon. Sumulat siya ng liham para sa kanyang anak na si Leonie dahil kaarawan niya sa araw na yon. Nagsasanay siya kasama ang iba pang mga mandirigma nang pumasok sa silid ang kanyang manager at kaibigang si Paul. Tinanong siya ni Octavio kung kailan magsisimula ang laban dahil kailangan niyang pumunta sa birthday party ng kanyang anak. Ngunit dahil sa pagkaantala, nag-aalala si Octavio na baka malate siya sa birthday party ng kanyang anak. Tinawagan niya si Leonie at nangakong magpapakita kaagad pagkatapos ng laban bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos, sumakay sila sa kotse kasama si Paul at ang kanyang tagapagsanay na si Cosima para magtungo sa Knicks Arena kung saan gaganapin ang laban. Pumasok sila sa arena at sinalubong sila ng isang masayang lalaki na nagngangalang Chino Wrinkler at ang kanyang kapatid. Ipinakikita ni Chino ang kanyang paggalang kay Octavio nang biglang lumabas sa waiting room ang kalaban ni Octavio na si Benko at kinukutya si Octavio nang makita siya. Lalong naging determinado si Octavio na pabagsakin ang lalaki at masigasig na naghahanda sa kanyang waiting room. Pagkatapos ay nakatanggap si Octavio ng isang tawag mula sa kanyang dating kasintahan na si Mina na nagagalit sa kanya dahil sa pagbibigay ng pangako sa kanilang anak na babae na pupunta siya sa kanyang kaarawan. Ngunit sinisira naman ang pangakong yon. Nagiging stress na si Octavio dahil sa argumento at gusto niyang tapusin agad ang laban, ngunit nang magsisimula na ang laban, tinawagan siya ng abogado ni Mina na si David at ipinaalam na gumagawa na si Mina ng isang form para kunin ang buong kustodiya ni Leonie. Hindi ito sinang-ayunan ni Octavio, ngunit kinuha ni Mina ang telepono mula kay David at ininsulto si Octavio dahil hinayaan niyang magutom si Leonie. Tumangging kumain ang batang babae dahil nangako ang kanyang ama na dadalhan siya ng cake at gusto niyang kumain kasama niya. Ngunit tulad ng dati, tila sisirain na naman ni Octavio ang kanyang pangako. Kaya sinabi ni Mina na kung hindi siya makakarating sa birthday party ng kanyang anak sa loob ng 1 oras, hindi na niya ito hahayaang makita si Leonie. Dahil ayaw niyang mawala ang kanyang anak, tumakas si Octavio mula sa arena na may planong puntahan siya bago matapos ang 1 oras. Lingid sa kaalaman ni Octavio, may mas malaking nangyayari ngayon sa arena at may kinasasangkutan siya dito. Kaya nang tumakas siya, hindi niya namamalayang nalalagay na siya sa kapahamakan. Naabutan siya ni Chino Wrinkler na tumatakbo palayo at hinabol siya kasama ang kanilang mga tauhan. Nang makita niyang walang silbi ang taxi kapag rush hour na, nagpatuloy si Octavio sa lugar sa pamamagitan ng pagtakbo. Ngunit si Chino Wrinkler at ang kanyang mga tauhan ay na-corner siya at dinaig siya, at matagumpay na napatumba si Octavio. Dinala nila siya sa kotse at binalak na ibalik siya sa arena, ngunit mabilis na nagkamalay si Octavio at binugbog ang lahat. Pagkatapos ay naglakad siya palayo sa lugar. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang na naguguluhan kung bakit sinabihan sila ni Mina na huwag nang dumalo sa birthday party ni Leonie. Pagkatapos ay sinundan ng tawag mula kay Paul. Inihayag ni Paul na ang kanyang laban ay fixed match at maraming makapangyarihang tao ang tumaya kay Octavio upang manalo. Ang pagtakas ni Octavio sa laban ay naging dahilan ng pagkagalit ng mga makapangyarihang tao at hinabol siya. Tumakbo pabalik sa gym si Octavio at nakita si Cosima at 2 pang manlalaban sa gym, sina Bruno at Anika. Sa tulong ng 3, nilabanan ni Octavio ang mga lalaking humahabol sa kanya bago pumasok sa opisina upang tumakbo para maghanap ng daan palabas, habang ang iba ay abala sa pakikipaglaban, ngunit sinundan siya ni Cosima at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari. Matapos malaman ang nangyayari, natulala si Cosima sa kanyang sinabi at pumayag na tulungan si Octavio. Habang nakikipaglaban siya sa mga tauhan ni Chino kasama sina Bruno at Anika, tumakas si Octavio sa isang bintana. Nang makakita siya ng sasakyan ng pulis, sinubukan niyang kunin ang atensyon ng mga pulis sa pamamagitan ng pagkatok sa kanilang bintana, ngunit tinitigan lang siya ng mga pulis hanggang sa huminto ang isang sasakyan. Nakamuntikan ng mabangga si Octavio. Isang asar na Octavio ang nakipag-usap pabalik sa mga pulis at naging dahilan para maaresto siya at mesayang ang kaunting oras niya. Sa kanilang pagpunta sa istasyon ng pulisya, binangga ng kapatid ni Chino Wrinkler ang sasakyan ng pulis gamit ang kanilang sariling sasakyan. At agad na tumakas si Octavio mula sa pinangyarihan bago siya muling makuha ng mga tauhan ni Chino o ng mga pulis. Nagpahinga sandali si Octavio para tawagan si Mina at humingi ng paumanhin sa hindi paglalaan ng oras para kay Leonie.
Pagkatapos ay pumunta siya sa shop para kunin ang cake na in-order niya para kay Leonie. Nandoon na din si Cosima at aalis na sana sila nang biglang pumasok sa kwarto ang kapatid ni Chino at winasak ang cake na nag-trigger kay Octavio na brutal na binugbog ang kapatid ni Chino bago umalis sa lugar. Nakasalubong niya si Benko habang papalabas kaya sinundan siya nito kasama ang iba pang MMA fighter. Buti na lang at dumating ang isang biker na nagngangalang Rico at nag-alok na ihatid siya. Tinanggap ni Octavio ang alok, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nagkamali siya ng desisyon. Sa halip na dalhin siya sa subway, dinala siya sa isang bakanting parking lot at itinali upang makipagkita kay Danica, ang makapangyarihang babae kung saan nakakuha si Chino ng malaking pera para tumaya kay Octavio. Nagawang makatakas muli ni Octavio at lumabas ng paradahan, dumiretso sa istasyon ng subway at naabutan ang paalis na tren bago ito magsara. Isang batang babae ang tumulong na palayain siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Octavio si Leonie, ngunit tinanggihan siya ni Leonie na nabigo sa kanya. Pagdating sa kanyang destinasyon, muling tumakbo si Octavio nang dumating si Benko at ang kanyang mga tauhan. Pumasok si Octavio sa club at pinatumba ang lalaking kasama ni Benko bago humarap sa kanyang kalaban. Pinalibutan ng mga tao ang dalawa at pinanood ang matinding laban ng dalawang MMA fighters. Napatunayang malakas si Benko at ilang beses na niyang nagawang ibagsak si Octavio. Ngunit walang katapusang inatake siya ni Octavio hanggang sa mapabagsak niya si Benko at hindi na siya makabangon pa. Huminga siya ng malalim at lumabas si Octavio sa club at nakita si Paul sa di kalayuan. Tiningnan niya ang kanyang relo at napagtantong sinusundan siya ni Paul. Kaya hinarap niya si Paul at kinumpirma na sinusubaybayan siya ni Paul para masabi niya sa iba kung nasaan siya, na nagpapaliwanag kung bakit kahit saan pumunta si Octavio, palagi siyang nahahanap. Sinubukan ni Paul na kumbinsihin si Octavio na bumalik sa arena at lumaban dahil kailangan siya ni Chino at ng lahat para manalo. Nais ni Paul na manalo sila at makatrabaho si Chino para kumita sila ng mas maraming pera, ngunit mariing tumanggi si Octavio dahil ang pagpunta sa kanyang anak ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin sa panahong iyon. Pagkatapos maghiwalay ng landas sina Octavio at Paul, tiningnan ni Octavio ang kanyang relo at nakitang mayroon na lamang siyang 17 minuto para makarating sa bahay ni Mina kung saan gaganapin ang party. Bago pumunta kay Mina, pumunta si Octavio sa bahay ng kanyang mga magulang at ginamot ang kanyang mga sugat. Saglit siyang nagpahinga nang makatanggap ulit siya ng tawag mula kay Paul. Nanatiling tahimik si Octavio habang nakikinig sa mga sinasabi ni Paul. Humingi ng paumanhin si Paul at ibinunyag na ang fixed match ay kanyang ideya. Pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Paul kung nasaan si Octavio, at sa likod niya, isang baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Nagpatuloy si Paul sa pakikipag-usap, at nang maramdaman ni Octavio ang nangyayari, sinabi niya kay Paul na hindi na siya pupunta sa birthday party ni Leonie at siya ay nagpahinga saglit sa apartment ng isa pang kaibigan. Matapos tapusin ang tawag, inisip ni Octavio kung karapat-dapat pa ba siyang maging ama kay Leonie matapos itong maging sanhi ng kalungkutan sa tuwing sinisira niya ang isang pangako. Binigyan siya ng payo ng kanyang ama, at sa wakas ay nagpasya si Octavio na magpatuloy sa kanyang pagpunta sa tahanan ni Mina. Lumabas siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng bintana at tiningnan ang oras para makitang may 10 minuto na lang siyang natitira. Tinawagan niya si Paul at ibinalita sa kanya na pupunta siya sa animal shelter upang kunin ang pusa na pinaplano niyang iregalo kay Leonie, na nagsisinungaling na aalagaan na lang niya ang pusa dahil hindi na siya pupunta kay Leonie. Sabik na sinabi sa kanya ni Paul na salubungin niya siya sa animal shelter. Pagkatapos ng tawag sa telepono, tinawagan ni Octavio si Rico at sinabi sa kanya na hindi niya alam na fixed match pala ang laban niya. Naintindihan naman ni Rico at nangakong hahayaan na niya si Octavio. Basta sabihin niya sa kanila kung nasaan si Chino, dahil sila ang unang nagkamali sa una pa lang. Dumating si Octavio sa animal shelter at kumatok sa bintana ng opisina para hilingin sa lalaking namamahala sa shelter na buksan ang pinto at ibigay sa kanya ang pusa, ngunit hindi siya pinapasok ng lalaki. Tinawagan muli ni Octavio si Rico at sinabi sa kanya ang address ng animal shelter. Matapos tapusin ang tawag sa telepono, tinawagan niya ang departamento ng pulisya ng Berlin at sinipa niya ang pintuan ng animal shelter para makapasok. Iniulat niya na isang sasakyan ng pulis ang nabangga at ang mga lalaking gumawa nito ay armado at mapanganib. Sinabi niya sa kanila ang address ng animal shelter at hiniling na dalhin ang SWAT team, iginiit na talagang mapanganib ang mga lalaki. Ang animal shelter guy naman ay natakot kay Octavio at ginawa ang itinuro ni Octavio.
Ibinigay niya kay Octavio ang pusa at umalis sa lugar. Tumingin si Octavio sa labas at nakita niya ang mga tauhan ni Chino na hawak si Paul. 4 na minuto bago matapos ang kanyang oras, tahimik na hinayaan ni Octavio ang kanyang sarili na itulak siya ng mga tauhan ni Chino para lumuhod. Sinimulan siyang pagbantaan ni Chino ng baril nang biglang may nagpaputok sa kanila ng baril. Dumating ang mga tauhan ni Danica at nagsimulang barilin si Chino at ang mga tauhan niya. Maya-maya, dumating ang isang SWAT team at pinalibutan ang lahat. Samantala, dinala ni Chino sina Octavio at Paul sa loob ng isang abandonadong gusali malapit sa animal shelter. Alam ni Chino na si Octavio ang nagsabi kay Danica kung nasaan sila at nabalisa dahil dito, dahilan para mabaril niya si Paul sa binti. Ngunit bago pa niya magawa yun kay Octavio, nagpakita si Cosima at inatake si Chino. 2 laban sa 1, ngunit may sandata si Chino at nagawa niyang lumaban ng mag-isa. Nagawa niyang pabagsakin si Cosima ngunit hindi niya kayang talunin ang lakas ni Octavio. Inipit siya ni Octavio sa poste at nang sumapit ang oras para kay Octavio, sinaksak ni Chino si Octavio gamit ang crowbar sa likod niya. Bumagsak si Octavio sa sahig at patuloy siyang hinahampas ni Chino ng crowbar hanggang sa bumangon si Cosima at inatake si Chino. Si Cosima ang lumaban kay Chino ng mag-isa habang si Octavio ay nagtipon ng lakas para bumangon muli. Ngunit si Cosima ay natatalo na at habang si Chino ay abala sa kanyang kalaban, hinawakan siya ni Octavio mula sa likod at inilagay siya sa isang chokehold na nagpapahintulot kay Cosima na suntukin siya ng paulit-ulit. Ngunit biglang tumalon si Chino at sinipa si Cosima dahilan upang tumama siya sa rehas at mahulog. Nang makita ito, tumakbo si Octavio sa rehas at tumingin sa ibaba upang makita si Cosima na walang malay na nakahandusay sa lupa. Dahil sa kanyang mga nakita, si Octavio ay nagalit at inilabas ang kanyang buong lakas kay Chino. Paulit-ulit niyang binugbog si Chino hanggang sa mapagod siya at mapaupo sa sahig na nakasandal ang likod sa dingding. Ngunit may sapat pa ring lakas si Chino para tumayo. Buong lakas na bumabalik ang sakit na dulot ng tama niya sa likuran at alam ni Octavio na hindi na niya kayang lumaban pa, kaya't pinagmasdan na lamang niya ang unti-unting pag-usad ni Chino sa kanya. Bago pa siya makalapit kay Octavio, nagising din si Cosima at umakyat sa taas. Sinipa at sinuntok niya si Chino bago bumagsak sa lupa dahil sa kanyang mga sugat. Ngunit patuloy pa rin na bumabangon si Chino, nagpapatunay lang na ang masamang damo ay mahaba ang buhay. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy at naghanda para umatake, handang tapusin si Cosima gamit ang kanyang bagong natagpuang sandata. Habang nangyayari ito, tila nakalimutan na nila na buhay pa si Paul. Nakuha niya ang baril na nabitawan ni Chino kanina at pinaputok ito sa kisame. Galit na galit si Chino nang makita siya at sumigaw ng buong lakas, sinusubukang takutin si Paul. Ngunit pinaputukan niya ang pader na malapit kay Chino at epektibong pinaalis siya para sa kanyang buhay. Lumapit si Cosima kay Paul at tinulungan siyang makatayo habang si Octavio ay nakatayong mag-isa. Humingi ng paumanhin si Paul kay Octavio dahil siya ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganitong problema. At si Octavio, na ayaw manatiling nagagalit sa kanyang kaibigan, ay pinatawad siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kahon na naglalaman ng pusa at sinabihan sina Paul at Cosima na umalis nang wala siya. Tiningnan ni Octavio ang oras at nakitang 6:04 PM na ng gabi. Napagtanto niyang tapos na ang kanyang oras dahil lumagpas na ng 4 na minuto ang oras kahit nabugbog na ang buong katawan niya, nagpasya pa rin siyang puntahan ang kanyang anak na babae. Habang nasa daan, nakasalubong niya ulit si Chino. Inilapag niya ang kahon sa malapit na mesa at naghanda para sa huling laban niya kay Chino nang biglang bumagsak siya sa lupa. Naghilamos siya ng muka gamit ang tubig na nasa bote at kinuha ang pusa mula sa kahon, binalot niya ito ng tela at lumakad palayo matapos sabihin sa malapit na lalaki na tumawag ng ambulansya para kay Chino. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng bahay ni Mina. Ngunit hindi na nakayanan ng kanyang katawan ng sakit at bumagsak siya sa lupa. Umalis ang pusa sa kanyang pagkakahawak at lumayo nang lumabas si Leonie sa bahay at nakita siya. Nang makita siya, humiga si Leonie sa ibabaw ng kanyang ama at niyakap ito na ikinatuwa ni Octavio. Sa huling eksena, lumabas si Mina ng bahay at nakita ang nangyayari. Nakita niya ang pusa na dinala ni Octavio at binuhat ito at sinabi kay David, na ayos lang ang lahat dahil hindi na niya ilalayo kay Octavio ang kanilang anak. Tumingin si Octavio sa bahay at nang makita niya si Mina na naglalakad pabalik sa loob ng bahay dala ang pusa, naunawaan niya agad ito at halos maluha-luha sa kaligayahan
habang niyayakap niya ang kanyang anak. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.